paghigop natin ng tubig sa bawat kagat ng pagkain galing sa dagat, may kasamang hindi natin nakikita, hindi nalalasahan, hindi napapansin. Ngunit naroon, unti-unting pumapasok sa ating katawan at sa mundong tinatawag nating tahanan. Hindi man nabubulok, ang mga basurang kagaya nito sa paglaon ng panahon ay nagiging pira-pirasong butil ng plastic na tinatawag na microplastics. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, nagmumula ang mga ito sa pagkasira ng malalaking plastic, pati na rin sa mga produktong ginagamit natin araw-araw, tulad ng sabon, damit at kosmetiko. Ayon sa United Nations Environment Program 2023, halos 400 milyong toneladang plastic ang nailalabas sa buong mundo. Hindi lang ito maliit na problema. Tinatayang 11 milyong tonelada ng plastic ang napupunta sa karagatan bawat taon ayon sa United Nations. At sa patuloy na pagdami nito, maaaring 3 beses pa ito tumaas pagsapit ng 2040. Sa katunayan, natagpuan na ang microplastic hindi lang sa karagatan, kundi pati sa hangin, lupa at sa iniinom nating tubig. Para sa mga buhay ilang, ang plastic ay nagiging pagkain, isang pagkakamaling may kaakibat na panganib. Ayon sa World Wildlife Fund, higit sa 70% ng seabirds ang nakakalunok ng plastic. At habang namiliit ang plastic, mas lalo itong nagiging mapanganib dahil mas madali itong pumapasok sa kanilang sistema. Ngunit hindi lang sila ang apektado nito. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, ang mga mikroorganismong maaaring kumapit at mamuo sa mga microplastic ay may kakayahang sumama sa mas maliliit na particle na mas madaling tumagos sa dingding ng bituka o gut wall upang makarating sa iba pang mga tissue sa katawan. Ito ay isang panganib na dapat tingnan. At sa isang pag-aaral ng pamantasan ng Newcastle, tinatayang nakakain o nalalanghap natin ang katumbas ng isang credit card na plastic bawat linggo. Isang bagay na hindi natin pinili, ngunit patuloy natin tinatanggap. Sa mundong nababalot ng plastic, may magagawa pa ba tayo? Oo! Sa bawat pagtanggi sa single-use plastic, sa bawat pagpili ng reusable, sa bawat maliit na hakbang, may malaking pagbabagong maaaring simulan. Dahil ang laban na ito ay hindi lang para sa ating kalikasan, kundi para sa ating kinabukasan. Iwasan ang paggamit ng single-use plastics tulad ng plastic bottles, straws at mga supot. Sa halip gumamit ng mga reusable na lalagyanan kagaya ng tumbler at saka eco bag. Itapon ang basura sa tamang basurahan at isagawa ang proper waste segregation. Magtanim ng puno at halaman upang mapangalagaan ang kalikasan at mabawasan ang epekto ng polusyon. Gumamit ng environment-friendly na mga materyales kagaya ng papel, tela, at non-biodegradable na mga materyales sa halip sa plastic. Mag-recycle at mag-reuse ng mga plastics na gamit sa halip na agad itong itapon. Suportahan ang mga programang pangkalikasan at sumali sa cleanup drive sa inyong komunidad. Ang plastic ay maaring hindi mawala. Kailangan lang ang responsableng paggamit at pagtapon nito. Kaya naman, maging parte ng solusyon, hindi ng polusyon.